Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito si Zubiri. Natatawa ko si Zubiri. Si Zubiri hindi mo maintindihan no? Ito sinasabi ni Zubiri ngayon. Nais ni Duterte, sabi ni tinablan ni Zubiri. Alam mo Zubiri, taga Mindanao kasi yan. Tinablan daw ni Zubiri yung panawagan ni Pangulong Duterte na humiwalay ang Mindanao. Alam mo Zubiri, wala ka nang say dyan. Dumidirekta na sa tao sila Pangulong Duterte. No? Tapos balik na lang daw sa trabaho. Hindi po pwede na balik na lang matapos yung ilantad. No? Ito problema natin Mananawagan kayo, ganun lang. Nilantad nyo na yung People's Initiative. Kayo sa Senado, narinig namin Nag-meeting dun sa townhouse ni Speaker. Tapos gusto nyo tabla-tabla na lang. Kalimutan na natin yan, magtrabaho na lang tayo. Bakit? Sinabi po ba ng House of Representatives na kakalimutan na natin yung PI? Sinabi po ba natin na kakalimutan na lang natin? Yung sinabi po ba nila na ayaw na namin yan? Bakit kakalimutan na lang? Si Pangulong Marcos hanggang ngayon sinasabi niya na gusto niya economic. No? Pabor siya na tsa-tsa pero economic lang. Okay. Pabor po siya na baguhin ang konstitusyon. Hindi na po tayo pwedeng bumalik na nasa kamay pa rin po ng mga congressman kung itutuloy nila o hindi. Wala pong malinaw, balik na lang tayo. Wala po akong problema sa tsa-tsa di ba? Pero kung alam natin na nagpapatakbo ng tsa-tsa at ang nag-aakusan nito ay ang kanyang pinsan na Senator Amy Marcos na ang hangad ay maging Prime Minister, hindi po nararapat yan. No? Hindi po nararapat na mag-tsa-tsa ngayon dahil kitang-kita po natin yung kagustuhan ng speaker na mamuno. Bakit may binanggit ba si speaker na ayaw niyang baguhin na outright sinabi niya na ayaw niya maging prime minister? Na hindi babaguhin yung walang magbabago sa politika? Hindi po yan. Kaya po yung mga tinanim po ngayon, yung mga natanim po ngayon na mga sinabi ni PRRD na pero maganda po yung sinasabi ni PRRD. Yan po pinapakita ni Pangulong Marcos Wala siya masabi sa kabaitan ni Pangulong Marcos. Pwede nyo pong i-take yun na positive o negative. Wala siya masabi, napakabait ni Pangulong Marcos. Pero ang problema, yung ambisyosa niyang asawa, yun yung sinabi ni PRRD, dinig na dinig namin At yung taga Leyte. So ang problema, ngayon, kung ikaw leader, hindi mo kayang sawatain yun. Dalawang tao na posibilidad na maghasik ng kung ano-ano. May malaki problema ng Pilipinas. Napakalaki po ng problema ng Pilipinas kung hindi kayang sawatain ng presidente. Ito kasi yung problema no? Tignan nyo si Senator Amy. Alam nyo sa totoo lang Senator Amy, alam ko po gusto nyo iligtas si BBM. Kaya nung tinanong kayo, sinong mas matimbang sa inyo? Wala siyang pipiliin. Dahil pareho niyang mahal yung Duterte at mga Marcos. Sa totoo lang po, dekada po sila. Naintindihan ko kung saan nanggagaling si Senator Amy. Very active ngayon si Senator Amy Marcos. Alam niyo kung bakit siya nag-active ngayon? Dekada silang siniraan, dekada bago makabalik. Yung naranasan niya, in exile sila, naka-exile sila. Naroon sila sa ibang bansa, kasama mga anak niya. Maaaring hindi yan naranasan itong pinsan nila.
Kaya lang nga po, mukhang si Pangulong Marcos, alam nyo, nauunawaan ko si Pangulong Marcos kung bakit niya gusto na ang pangunahing layunin niya ngayon pumasok eh. Pumasok yung mga foreign investors. Pero yung foreign investors po, hindi po yan papasok ngayon. Maniwala kayo sa akin. Akala nyo ba? Baliwala lang sa buong mundo. Yung mga sinabi, binitawan ni Pangulong Duterte doon. Baliwala lang sa lahat. Pwede nyo pong baliwalain. Pwede nyo pong i-spin. Napakaraming yung mga taga-spin ng mga events. Napakaraming yung vlogger. Pwede nyo paikutin yung mga sinabi ni Pangulong Duterte na ulyanin na, no? Na yan ay nagpe-fentanyl, dulot ng fentanyl. Pwede nyo papaniwalain ang inyong mga sarili. Pero never maniniwala yung nakakarami. Tingnan po ninyo yung mga survey, yung resulta po ng mga survey. Huwag nyo sabihin na kontrolado ng mga Duterte yung mga survey. Kayo yung nasa power eh. Mag-real talk po, hindi na po babalik yan. Naitanin na yan. Pwede nga pala yun. Simple lang yung sinabi. Ganyan nagsimula ang Singapore. Ipinaglaban ni Lee Kuan Yew. Ako po, hindi po ako taga Mindanao. Ayoko po silang humiwalay. Pero natanim po sa utak ng mga taga Mindanao. Hindi naman tayo mananawagan dito na ayaw natin talaga yan. Gusto natin buo ang Pilipinas. Pero yung frustration ng mga taga Mindanao, biruin nyo, ngayon lang sila magkakaroon yung Hulog Mindanao na railway system. Yung railway system sa Mindanao, magkakaroon. Tinablan nyo pa. Wala naman kayo alternative. Kitang-kita po ng mga taga Mindanao yan. Ano sinasabi ng mga taga Mindanao? Di ba? Iwan na naman kami. Hindi na naman taga Mindanao ang presidente, iwan na naman kami. Wala na naman kami ngayon. Ramdam po ng mga tao yung nagaganap eh. Alam po ng mga tao na 6 years. Nagpahinga 6 years. Hindi kumita yung mga oligarko, hindi kumita yung mga magnanakaw sa gobyerno, hindi kumita yung mga drug lords. Marami pong hindi kumita for 6 years. Kaya po gigil na gigil po sila sa isang mabait na pangulo. Pati kapatid niya, na very concerned sa kanya. Alam niyo po, hindi po ako naniniwala na kayo, mga tungok kayo, kayong mga supporter na Marcos, na binabanatan niyo si Senator Amy. Sa totoo lang po, si Senator Amy na lang nag-iisip ngayon na iligtas ang Pangulo ng Pilipinas. Totoo naman yun eh. Kaya lang, sa tingin ko, it's too late na para dun eh. Hindi naman, wala na yung, si Amy na mismo nagsabi, yung lamat na unit team. Ako sa tingin ko, ano lang yan eh. Wala lang deklarasyon na tapos na yung unit team, pero as good as tapos na yan. Si Senator Amy, alam ko na hindi niya tatablahin yung kanyang kapatid. Kaya lang, alam niyo ba kung bakit? Na gustong-gusto nilang baguhin yung... Ako, naniniwala ko, tapat si Pangulong Marcos. Gusto niyang baguhin yung economic provision ng Constitution. Bakit? Para makapag-attract talaga ng foreign investments. No? Kaya siya umiikot para mag-attract ng foreign investments. Kaya nagmaharlika fund para mag-attract ng foreign investments. Lahat yan para sa foreign investments. Bakit po? Sa palagay ninyo. Pag wala pong foreign investments, lahat po ng build na yan, wala po yan. Ganyan po natin makikita ngayon yung pagkakaiba ni Pangulong Duterte. Simple lang, hindi po ngayon, plano pa lang, pinagmamalaki na eh. Dati po, trabaho ng trabaho. Nakikita mo na lang, nagugulat ka, puta, meron na sa Cebu. CCLEX, meron na naman dito ang tulay, meron na naman pinagagawa dyan, meron ng inauguration. Yung Skyway, pwede nang gamitin. Lahat po ng panahon ni Pinoy, maya't maya po, alam nyo, usong-uso sa MRT noon, nung panahon ni Pinoy. Bababa yung mga tao sa nearest station. Sa gitna hihinto yung, nawala po yan panahon ni Duterte. Puta, yung simpleng bala, nawala po yan. Kaya ang dami pong gigil na kumita for 6 years. Kaya po, yan po ang nakikita ng taong bayan. Yung pagbalik ng lahat ng mga hindi kumita noon. Logic lang yan eh.
Nawala ba lahat yan? Kayo na rin nga nagsabi, di ba? Nariyan pa rin. Kung nariyan, dapat tuloy-tuloy, ganun kasigasig. Eh hindi, naglubay. Paano naglubay? Pwede naman pala. Pwede naman pala drug campaign ng walang nanlaban. Kung pwede pala yun, anong magagawa natin? Pwede pala yun. Pwede daw pala yun. Hindi po yan yung nararamdaman ng tao sa babae. Pwede kayo magbulahan sa taas eh. Hindi naman po nawala totally, no? Pero hindi po siya bigo. Ito. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.